Hello Carwelas, mabuhay! This is Gazel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Hey! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Siyempre, pag-uusapan natin ngayon, tatlong Pilipina maglaban-laban sa Miss Universe 2024 Beauty Pageant. Diba? Bardagulan ba ito ng mga Pinay? Rematch ba ito ng naganap ng Miss Universe Philippines? Alamin natin yan kung anong mga pa-eksena sa mga bawat category na ating sasabihin dito. Kung sino nga ba ang totoong magwawagi uli sa Miss Universe kung magsama-sama itong si Christina Chok ng Great Britain, si Victoria Velasquez Vincent ng New Zealand, and Chelsea Manalo ng, of course, Philippines. O, diba? Kung ano nga ba ang edge ng bawat isa sa bawat isa sa bawat isa sa bawat isa. Kung ang ranking ba nila ay parang same lang sa nangyari sa Miss Universe Philippines or mag-iiba sa Miss Universe Beauty Pageant. So, simulan natin sa beauty. Beauty na meron si Christina Chok, si VVV, and Chelsea. I think Chelsea pa rin ang aangat ng bonggang-bongga when it comes sa beauty sa lahat, sa tatlong girls na ito na magkukumpit sa Miss Universe, iba-ibang lugar. I think Philippines pa rin yung may advantage when it comes sa beauty. Punta naman tayo doon sa pasarela. Pasarela. Hindi naman natin maipagkakaila na magaling si Christina Chok when it comes sa pasarela. Ganon din si Victoria Velasquez Vincent, pero nakikitaan natin sila ng malamya na pasarela. Pero nandito kay Chelsea, dito pa rin ako kay Miss Philippines. Walang duda, walang pag-iimbot. Chelsea manalo tayo sa pasarel. Walang question yan. No. Chelsea manalo talaga when it comes sa pasarela. Puntahan natin ang advocacy. Ang advocacy, mukhang tataya ako kay VVV or Christina more than kay Chelsea. Hindi naman sa hindi ako naniniwala dun sa advocacy ni Chelsea or sa pinaglalaban niya, pero parang mas maganda yung pinaglalaban ni Christina Chok ng Great Britain at saka ni VVV ng New Zealand. So, I go for sa dalawa kaysa kay Chelsea. Punta naman tayo doon sa performance level. Performance. Kaya nang silang ligwakin ng bonggang-bongga ni Chelsea. Ng tsugug, mga ganon. Madali silang ligwakin ni Chelsea Manalo na tsugug. Ganon. Wala akong pag-iimbot at walang pagdududa na kaya silang lampasuhin ni Chelsea Manalo when it comes sa performance sa swimsuit and long gown competition. Alam naman ninyo yung mga galawang Chelsea Manalo ay talagang nakakaloka, nakaka-queen o ganon. Hindi ko naman sinabing hindi nakaka-queen yung dalawa, pero nakikita naman natin sa previous na pageant ni VVV sa Miss Universe New Zealand, ayun lang, yun na yung better niya. May i-improve pa ba? Tapos nakita natin yung Tapos nakita naman natin yung performance ni Christina Chok sa Miss Universe Great Britain. May i-improve pa ba? Sa nga lang siya ang pinakamagaling doon sa Great Britain when it comes sa performance, pero mas bongga pa rin yung performance ni Chelsea. Si BBB sa nga lang siya ang the best, walang duda, siya ang winner doon, pero mas magaling pa rin yung performance ni Chelsea. So, punta tayo doon. Punta naman tayo sa, kasi hindi pa rin sa akin nagmamatter yung sus factor eh. Pero, nagmamatter sa akin yung syempre na pag malakas talaga yung yung fan base, talagang kakabog ka kasi pag-uusapan ka at talagang pag-uusapan ka ng mga fans, pag-uusapan ka rin ng organization. Kaya kailangan talaga maging maingay ka.
Maingay ito si Chelsea kasi first ever Black Filipina na magre-represent ng Pilipinas sa Miss Universe. Kaya tsugug na tsugug talaga itong si Chelsea Manalo. So, si BBB, maingay siya kasi sumali siya sa Miss Universe Philippines tapos nilampaso niya lahat ng mga kalaban niya doon sa Miss Universe New Zealand. So, pwede siyang pumasok, pwede siyang tsumugug, kaya lang magbi-blend yung beauty niya kung anong merong beauty siya doon sa mga ibang mga kandidata. Unlike si Miss Philippines, nakakaiba siya. Kung sa bagay, yung mga hindi siya kakaiba for African, pero bilang Asian, bilang Pilipina, kakaiba siya. Philippines pa rin yung nakalagay dito, di ba? When it comes sa pangalan ng dinadala mo. Mas importante kasi sa akin yung powerhouse ka. Powerhouse country tayo kasi alam niyo naman yung mga Pilipino ay number 1 country in the beauty pageant. Charot lang. Sa pageantry. Kung hindi man number 1, number 2, kung hindi number 2, number 3. Pili lang dyan. Kasi maraming nagkiklaim ng 1, 2, 3. Oh, mamili na lang kayo kung saan nyo gusto. Ayaw kong desisyon kasi hindi ako pala desisyon ganon. So when it comes doon sa mga powerhouse, Philippines pa rin ang mangunguna. Mas pipiliin ng organization si Philippines na ipasok kaysa sa yung mga hindi naman masyadong kabog ng New Zealand. Hindi naman masyadong kabugera yung mga fans doon. Di ba, na support. Pero merong nakukuhang support si BBB from the Philippines, pero mangilan-ngilan lang. Syempre, ako ay Pilipino, ang Pilipino ay ako pa rin. Syempre, Chelsea Manalo ang magrepresent ng Pilipinas. So, doon tayo. So, ngayon, doon, kung sa powerhouse, malakas yung Lola Chelsea. No? So, ang raming mag-iisip, mas mataas daw ang mapupuntahan ni BBB when it comes talaga sa Miss Universe. Paano nyo nalaman? Pala-desisyon din kayo talaga, no? Punta naman muna natin yung home skills. Ligwak na yun, no? Hindi naman ligwak. Meron naman tayong ibubuga when it comes sa communication skills. Pero sa leveling ng home skills ni Christina Chok at saka ni BBB, alam nyo na. Ang ganda ng credential, ang ganda ng background. So, kalimutan na natin yun. Winner na silang dalawa. Huwag tayong makipag-compete. Doon lamang ang Christina Chok at saka BBB. So ngayon, nagmamatter ba ang communication skills sa Miss Universe? Kung nung 2022 nagmamatter, pero nung 2023 hindi. Kasi lahat ng magaling sa communication skills, iniwan sa top 10, iniwan sa top 20. So, maraming nagsasabi, mas kakabog daw si BBB sa Miss Universe. Hindi ako naniniwala. Hindi talaga ako naniniwala. Kasi kahit anong isip ko, performance ni BBB, performance si Christina Chok, compare lang sa performance si Chelsea Manalo nung national pageant sa Miss Universe Philippines, kayang i-elbow sa lahat sila ni Chelsea ng ganun. Choink! Choink! Alis nga kayo dyan, ako ang winner. Parang kaya, kahit anong isip ko, doon lang talaga lumalamang yung dalawa sa kanilang communication skills at saka sa kanyang pa-advocacy. Yun lang talaga yung edge nila para ligwakin si Chelsea. Sabi nga nila, malamya daw si Chelsea. Wala akong pakialam, nagtitrain siya. Hindi pa natin alam kung anong ipapakita niya sa Miss Universe 2024. Kaya, good luck na lang ng bonggang-bongga. Pero for sure, same lang din yung result. Aabot si Chelsea sa pinakamataas na pinakamataas na placement kumpara sa dalawa. I think so. Malakas ang paniniwala ko kay Chelsea Manalo. Mas mataas pa rin yung placement ni Philippines kaysa kay New Zealand at saka Great Britain. That would be all ang aking review and analysis doon sa mga girls na mga Pilipina na lalaban sa Miss Universe Beauty Pageant 2024. Kaya comment down below lang kayo kung ano pa yung mga edge ni Christina and BBB. Malay mo hindi ko naman natackle dito. So kung ano pang naiisip ninyo, views and opinion ninyo sa mga bagay-bagay na mas kakabog si BBB at saka violent reaction ninyo na mas kakabog si BBB at saka si Christina, o kaya anong masasabi nyo na halimbawa mataas ang placement ni Christina at saka ni BBB, sampal ba ito sa Miss Universe Philippines or dead ma lang sila?
O, di ba? Comment down below lang kayo dyan. Maraming salamat po. This has been Gazel Ortega again and again and again. Paalam!